Masasabi niyo bang illegal ang ginawa po to ng PPI, ng Planters Product Incorporated, knowing that it is a private firm and not a government-controlled corporation? Yun nga yung, merong ano dyan merong tinatawag na discussion, deliberation. China-challenge nga nila na GOCC yan. Kasi yung GCD, yung Government Commission to Govern GOCC, recently, itong kanilang 2023 listing, sinama nila yung PPI na isang GOCC. Okay. Pero ang nag-declare noon, yung GCD, hindi Supreme Court or court or isang batas na ginawa na siya ay GOCC. Ikalawa, ang magiging problema doon sa kanilang claim, kung yan ay GOCC, bakit hanggang ngayon ang PPI listed sa Security Exchange Commission, SEC? Alam naman natin na private companies lang ang dapat na mag-register dyan. So may problema tayo doon. Although they're challenging it na sinasabi nila na GOCC. Okay, sabihin na natin na GOCC yan. Okay, sabihin na natin GOCC. Ngayon, ang problema natin kung GOCC yan, kasi mag-aangkat sila ng milyong tonelada ng bigas, di ba? Bilyon po yan. Bilyon ang halaga niyan kapag ka gano'n. Saan kukuha ang planters o PPI ng kanilang kapital sa pagbili ng mga bigas na yan? Noon, dineclare nilang insolvent yan. Walang pera Paano sila ng mga 2 billion, more than a billion or 2 billion? Peso. Kasi pag tinignan mo ang importation nung panahon, lalo na nung panahon ni Pangulong GMA, yung debt ng utang ng NFA na siya lang nakaka-import na yun, umabot ng 170 billion pesos. Wow. Ganun kamahal yan. Ngayon ang tanong, saan kinukuha ng PPI yung pera niya, ang puhunan niya para bumili? Kung siya ay GOCC. Wala namang budget release na binibigay sa PPI. Yun ang problema. So, saan sila kumukuha? Yun ang dapat nilang klaruhin. Di ba? So, sa tingin niyo po, saan nila po nakukuha? May mga, allegedly, may mga private traders na sumusuporta sa kanila, namumunan. Okay, behind it. Okay. Ngayon, kung private traders yan, bakit ang private traders magpipinan sa GOCC? Di ba? Dapat dideclare nila na private firms yan. Kung private firms yan, okay lang, di ba? Kasi pwede ka mag-raise ng investor sa ng investment sa mga private sector. So yung naging problema nila yun. Ngayon, kung sabihin natin na na private company yan, dahil pwede silang mangalap ng puhunan sa private investors, ang tanong, paano nila dispose yung bigas na binili nila ng mura? Kasi pag bumili ka sa Myanmar ngayon, ang per kilo ay 30 pesos per kilo, yung regular meal. 30 pesos lang po yan. So ang pagbenta po niyan, 25 kilo bags, so 1,500. Bakit ang pronouncement na ang market ceiling ng imported rice ay 50 pesos? So yun ang nagiging problema. Paano nila di-dispose? Bibigyan nila, yan ba ay, kung private firm yan, bibilin ba ng NFA yan? Kung bibili ng NFA yan, kung private firm yan, ang problema, kailangan competitive bidding process. Dahil private sila. Kung GOCC naman, dapat wala sila. Kung kukunin ng NFA, walang tubo dapat. Dahil government to government, di ba? So, masalimuot. May maraming katanungan kang i-raise doon sa kanilang kanilang arrangement na yan. So, sinong kikita eventually, di ba? Kung NFA yan, ibibigay sa NFA, kung private siya, dapat may competitive bidding. Kung GOCC siya, bakit magkakaroon ng kita yung NFA, GOCC at pareho? Dapat kung yung pinagbentahan, pagbili nila, dapat may konting logistics cost or transport cost. Ganun lang kaliit dapat ang kikita. Di ba? Kasi government